Hindi talaga ako makamove on kay Kimbo dahil sa unang video na nilabas ko, wala pang 24 oras ang nakalipas pero may mahigit na 20,000 views na ito. Biruin mo, napakaliit ang channel na ito pero pinakinggan ng mga tao ang sinabi ko tungkol dito kay Kimbo. Isa lang naman ang ibig sabihin nito, maraming Pilipino ang sumang-ayon sa opinion ko. Binasa ko lahat ng comments na iniwan nyo at talaga namang halos 100% ang kumulo ng dugo sa Kimbo na ito. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa channel na ito. Bagamat kakaunti lang ang subscribers nito, pero alam ko na lahat kayo ay nasa likod ng pangalawang pangulo tulad ko. Gaya nga ng sinabi ni VP Sara, matuto tayong kilatisin ang mga taong nakapaligid sa atin. Mag-isa lang si VP Sara na lumalaban sa mga ito. Biruin mo, mahigit 300 sila sa Kongreso, wala man lang diretsahang nagsabi na I am one with VP Sara. Sa halip, ang ipinapakalat nila, I am one with the House of Representatives. I am one with Ferdinand Martin Romualdez. Pagkatapos ng deliberation sa budget ng Department of Education, nakuha nyo pang magpapicture kay VP Sara. Pero pag talikod pala niya, salitan yung sinaksak ang likuran niya. Isang mabilisang paanyaya muna. Kung sang-ayon ka sa mga sinasabi ko, maaari bang bigyan mo naman ng like ang video na ito? At kung hindi naman pagmamalabis, ay maaari din bang bigyan ng matamis mong oo? Subscribe pala. 24 kayo sa Senado. 2 lang ang alam kong totoong nasa likod ng pangalawang pangulo. Si Senator Bongo, na alam nating sanggang dikit ni Tatay Digong, at si Manang Aimee na laging nasa likod nito. Si Senator Bato, pakiramdam ko na mamangka na sa 2 ilog ito. Biruin mo, sabihin ba naman na pupulsuhan pa daw muna ang kanyang mga kasamahan sa Senado kung sasang-ayon ba o hindi sa confidential fund na hinihingi ng pangalawang pangulo. Ibig sabihin, kung ang nakararami sa kanila ay ayaw din sa confidential fund ni VP Sara, ay patatangay na lang din siya sa Agos at hindi susuporta. Ganun ba, Senator De La Rosa? Pakatandaan mo, Senator Bato, nakilala ka dahil sa pag-endorso ng dating Pangulo. Hindi naman siguro pagmamalabis na tumanaw ka ng utang na loob sa apelyedong sumuporta sa'yo. Kaya nasa posisyon ka ngayon na hawak-hawak mo. Tama ulit si Bibi Sara, matuto ka dapat kilatisin na ang ugali ng mga taong nakapaligid sa'yo. 300 mahigit na kongresista at 24 na senador. Hanggang ngayon wala pang diretsahang kumakasa sa hamon ng sinasabi ng mga dilawan na pangulong matabil ang dila. Bastos daw at nagmumura. Pero tignan mo nga naman ang karma. Binakbakan nyo si VP Sara pero isang salita lang ng tatay niya, tumambling kayo isa-isa. Para kayong mga kuhol ngayon na pinukpok sa ulo. Napakatahimik nyo sa usapang individual audit sa pera ng bayan na inyong ginasta. Pag-usapan din natin si Dalipeng Lintang Bombay. Kung hindi mo pa alam bakit siya Lintang Bombay, nasa channel na din ang paliwanag. Hanapin mo na lang ang video na ito at panoorin mo na lang. Dahil sa pagbubulgar ni PRRD na wala pang isang na-flag ng COA na kongresista dahil takot daw ang mga ito sa kanila, ay umamin din si Dalipe sa pagkakaalam niya ay wala pa daw talaga. Pinatutuhanan lamang niya na tama ang mga binitawang salita ng dating Pangulo. Wala po akong I do not know kung merong iba na may na-flag, pero to my knowledge sa mga kabatch ko, kasi third term na kami, wala pa naman po, kasi hindi ka naman bibigyan ng next quarter kung hindi ka mag-comply doon sa reporting procedures na re-require ng Commission on Audit. May paperwork po yun, hindi po, wala pong binibigay doon na taxpayers money na walang paperwork or reporting required by the Commission on Audit. Lahat po yan may sinasubmit. At nang ibagsak ni Admar ang bombang tanong para sa individual audits ng mga congressman, utal-utal at hindi makasagot ng diretso itong si Dalipe. At hindi niya sinagot ang tungkol sa individual audit nila. I-quote ko lang yung kanyang pinaka-recent post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman?
liquidation by certification. Hindi kailangang magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE. Certification lang ng bawat senador at congressman ang kailangan para sabihing ang milyong-milyong binibigay sa kanila, isa-isa ay ginagamit nga sa MOOE, yung maintenance and other operating expenses. Kaya sa auditing, ang makikita mo lang ay ang certification ng senador at congressman at hindi ang detalye, resibo at meticulous auditing kung ginamit nga ba sa wasto at hindi waldas ang paggastos nila sa pera ng taong bayan. Kahit gastusin pa yan ng senador at congressman sa shopping, sugal, prostitute at iba pang kawaldasan, ang mananaig ay ang certification nila na ginamit nila ang pera ng taong bayan sa MOOE. Walang makakabusisi sa tunay na pinagamitan nila dahil nga classified ito. No? Ito yung recent post lang din ni Sas Rogando Sasot. Ano pong masasabi nyo dito, Majo? Well, opinion niya yan. Basta kami naman kung ano ang require ng auditing agency, we have to comply. Kaya nga sabi ko kanina, hindi kami exempted sa any audit requirement na hinihingi sa amin ng auditing agency, ng Commission on Audit. Kung anong reportorial requirements ang kailangan gawin ng House of Representatives or ng Kongreso, we have to abide by it. Kasi hindi naman yung reporting ginagawa natin ngayon lang 19th Congress. Even before 18th Congress, 17th Congress at ilang pang mga kongreso na kalipas ay nobody is exempted from that. So walang Congress or at any given point in time ay exempted. So kung ano yung nire-require nung Commission on Audit even before and until now, I can say we are compliant by it. So, pinasisinungalingan niyo po yung naging post na ito na ganito yung proseso dyan po sa Kongreso ni Sas po, Congressman. Actually, basta baka ma-misquote na naman ako. Basta yung sa amin, kung ano ang require ng Commission on Audit, ano yung mga reports na kailangan, anong liquidation kailangan, kung ano ang requirement for audit procedures, we comply by it. Ino-comply po ng House of Representatives. Alright, Majo. Kaya naman binalikan siya ni Sas at lantarang pinagsabihang sinungaling siya. Sa Kongreso may buhaya. Sa Senado may buhaya. Sa Kongreso may bago na silang kabarkada. Meron ng Bombay na naniningil ng extraordinaryong pautang niya.